Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Isang Farmers Association sa Aglipay, Quirino, pagkakalooban ng processing center ng DAR para sa pagpapalakas sa kanilang chili garlic oil production. Narito ang buong balita na ihati sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. May paayan ti Gunglo Farmers Association ti San Ramon de Aglipay, Quirino ti may sa processing center para iti chili garlic oil product daytoy. Ti ba nakaipay dayti a processing center ket iti tulong ti village level farm focused enterprise development project ti Department of Agrarian Reform wenno DAR. Babaen dayti iti memorandum of agreement iti baet ti Gunglo ken dagiti key government agencies a pakairamanan ti DAR, ti Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry ken ti LGU para iti construction ti processing center ken ti enhancement ti chili garlic oil. Inkari ni DOST Provincial Director Rosella Angelica Gorospe at tumulong para iti training para kadagiti manalon para iti adupay a market competitive products para matitidi ay impasigurado met ni Provincial Director Mary Ann Corpus D ti suportar ti ahensya iti asosasyon para iti packaging kad labeling agraman ti marketing and promotion chili garlic oil product ti asosasyon. Dayta ti damag Malipod Tugigaraw City dayti ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dakuin naman natin ang Baguio City. Mga kaso ng dengue sa Benguet umabot na sa 4,700. Ang kabuuan ng ulat ihahati sa atin ni Jong Munar. Agtultuloy ang umat nga to ti kaso iti dengue sa Jay Provincia ti Benguet. May basar ti ko dyan when may katalupula kaduwa nga Domingo ang monitoring ti Provincial Epidemiology Surveillance Unit ken Provincial Health Office. Dumano na iti 4,000 ken 7 iti pakabukla na kaso manipod Enero aging kan Agosto iti agdawang atawen. Iti naso nga bilang 7 ken 2 iti na-record a baro nga kaso ken 2 iti nainayon nga casualties. Iti pakabukla nagdago pa na iti 7 iti pimusa igapo iti dengue. No sa dagiti casualties ket manipod iti munisipyo ti La Trinidad, Mangkayan, Tublay, Bukod ken Tuba. Agtaltalinaed ana ilista iti kadwa na kaso ti munisipyo ti La Trinidad ken sumarano iti Kabayan, bayat iti ili ti Kibungan iti nakalista iti kababa na kaso nga 50 katupad. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dumako naman tayo sa Virac. 1.17 milyong pisong halaga ng kapital panghanap buhay ipinagkaloob ng DSWD Bicol sa 5 SLP Association sa Catanduanes. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Juris de la Rosa. Nagresibe ninmapuon sa 75,000 pesos hanggang 375,000 pesos kada saro o kabilugan ng 1.17 million kantidad nin pondo ang 5 Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa probinsya ng Catanduanes para sa indang napiling pagkakakitaan o hanap buhay. Katakod kaini nagsairarom ang mga miyembro kaini sa nagkapirang serye nin capacity building trainings day pa sana nahahaloy na pigsagibo kan DSWD Bicol sa pagkikipagtabangan kan CDA DTI as in before. Kabilugan na 30 partisipante hali sa mga banwaan ng Bagamanok, Panganiban as in Viga ang nagpartisipar sa nasabing training para sa napiling micro-enterprise na mangrove crab fattening. Sa irarom ka nasabing training, nag-aagyan mga ini sa konsepto as in prinsipyo ning pagiging kooperatiba, epektibong financial management as in technical training na kinakaipuhan para sa pagpapataba ng mangrove crab. Ang inisyatibang ini parte kan Zero Hunger Program Convergence Budgeting kung sa pagsisikap kan gobyerno na makabilog ning kapasidad as in sustainable na hanap buhay para sa mga komunidad. Hali Vera Catanduanes, ako si Juris de la Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Juris de la Rosa mula sa Virac. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Bagong PUV terminal sa Lapu-Lapu City magagamit na ng publiko. Pakinggan ang kabuuan na ulat na ihahatid sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Bukas na og magamit na sa katawhan ang bagong Public Utility Vehicle Terminal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa Subo. Gibuksan ang bagong Paho Terminal Building nga gipondohan og 12 milyones pesos gikan sa gobyerno. Nagpasalamat si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan sa General Milling Corporation kinsa mitugot nga paliton sa gobyerno ang tipik sa yuta nga gipanag-iya sa maong kompanya aron magamit nga luna sa bagong terminal. Ang Paho PUV Terminal dunay pansayan nga magamit sa mga commuters. Nihangyo si Kongresista Cindy King Chan sa mga upunganon ug sa publiko nga tabangan ang lokal na kagamhanan sa pagmaintenar sa kahapsay ug kalimpyo sa maong pasilidad aron mapuslan pa kini sa taas nga panahon. Kauban nga mitambong sa inauguration ceremony sa mayor ug kongresista ang mga tinugyanan sa City Council ingod man ang Paho Barangay Council. Ang Paho PUV Terminal nagsilbing loading ug unloading points sa mga pampublikong sakyanan sud ug gawas sa isla sa Mactan. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Pagdedeklara ng state of calamity sa Iloilo, inirekomenda na ng PDRRMC. Narito si Janelle Baclay para sa detalye ng balita. Hinahandaan na sa lokal nga panguluhan sa probinsya sang Iloilo ang makinahanglan nga dokumento gikan sa Provincial Health Office para sa rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council nga ipaidalom sa state of calamity ang bilog nga probinsya sang Iloilo bangod sa mataas nga kaso sang dengue. Sa tion nga makumpleto na iga-endorso ini sa sangguniang panlalawigan agod maaprubahan ang deklarasyon sang state of calamity. Suno kay PDRRMC Head Retired Colonel Cornelio Salinas, may basihan ang pagdeklara sang state of calamity tungod nga naglapaw na sa duha ka mga munisipyo kag isa ka component city ang una nga nagdeklara sang state of calamity tungod sa dengue outbreak. Naglabot naman sa 10 ang napatay suno sa datos sang PHO. Natala na nga magapatawag sang sesyon ang sangguniang panlalawigan sa Martes agod istoryahan ang igapasa nga resolusyon sang PDRRMC agod ini ang madesisyonan. Liwat ka nagpanugyan sa pamuluyo ang PHO nga magsunod kag mangin responsable sa pagpaninlo sa palibot kag magpatuman sang 4S agod nga malikawan ang pagsaka sang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Dugang pangaginsiling ni Salinas nga ginahimo sang LGU ang tanan, labi na sa medical intervention kapag hatag sang funding support paagi sa Provincial Health Office. Gikan sa Iloilo, Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa Mindanao. 39th Kadayawan Festival sa Davao City, matagumpay na idinaos. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Nahimong nagmalampuson ang kasaulugan sa ika-39th Kadayawan Festival dinhi sa Davao City. Dinatapos kini kagahapong adlaw pinaagi sa Pamula Kadayawan ug indak-indak sa Kadayawan. Nahimong nagmadaugon sa indak-indak sa kadalanan Davao City School-based category ang Davao City National High School nga nakadawat sa kapin 1 million pesos nga premyo. Grand winner usab ang Balangay City High Performing Arts gikan sa Mati City Davao Oriental alang sa open category nga nakadawat sa premyo nga 1 million pesos. Gideklarang mananaog sa Pamula Kadayawan kung Floral Float Parade ang VXI Global Holdings para sa dako kategory ug first place usab ang Southern Land Global Services Philippines Incorporated alang sa gamay kategory. Samtang mapasalamaton ang lokal nga kagamhanan sa syudad tungod sa kooperasyon sa katawhang Dabawen ug mga bisita sa malinawon, hapsay ug malipayong pagsaulog sa Kadayawan Festival. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, kini si Marcel Mamondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Butuan. Household gardening sa ilalim ng agrikultura at pangisda sa parokya program at Food Always in the Home ng DARAFC nagpapatuloy. Ang detalye ng balita ay hatid sa atin ni Jocelyn Morano. Programang mutudlo sa komunidad mananom para dunay makaon o gamiton ang pananom para mukita gila umang mapalahutay. Gibida sa DA Regional Agriculture and Fisheries Council kung DA RAFC Caraga ang paglampos sa agrikultura ug pangisda sa parokya program nga unang gipatuman sa Barangay Tungaw ni Dakbayan sa Butuan at tuig 2022. Dinhi gimugna ang household garden pinaagi sa kolaborasyon sa DA RAFC Caraga ug Kilometer 7 Farmers Producers Cooperative para mamonitor pag-ayo ang implementasyon. Gumikan sa kalampusan, gimugna karon tuiga ang Food Always in the Home kun faith practice. Sa pagpanguna sa San Roque Integrated Farmers Association, gipasiyugda bago lang ang First Faith Garden Festival dito sa Sitio Roque sa Barangay Tungaw ning Dakbayan sa Butuan sinalmutan sa 21 households kinsa mibida sa ilang tinanom nga gulay. Ingon ni Sarifa President Chofilo Anog Jr. sa maong programa natabangan ang komunidad nga mamahimong food sufficient ug aron sa ngadto-ngadto mahaw sa kapobrehon ug maka-generate og income. Gikan sa RP Butuan kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.